Ako po si Diosdado Ortiz Padilla, isang abogado. Isang simple lang pong tao na nanggaling sa lalawigan na tumatakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Tubong San Leonardo, Nueva Ecija si Padilla. May asawa siya at 3 anak. Bilang ama ay medyo stricto po pero nag-a-adjust kasi ang panuntunan doon ay yung pagmamahal sa mga bata kung paano unawain sila. Kasi iba na ang panahon ngayon kaya bilang kami nung sa aming panahon ay mahigpit yung aming magulang pero dapat baguhin yun sapagkat iba na ang mga isip at gawain ng mga bata ngayon. Nagtapos siya ng abogasya sa Arroyo University sa Nueva Ecija noong 1988. Nakapasa siya sa bar exam noong 1988. Ako po ay isang law practitioner na halos 30 years na po sa pagka-practice ng abogasya sa aming lalawigan sa Nueva Ecija. At ang aking pinagkakakitaan nga po ay yung pagka-practice ko bilang abogado. Naging presidente siya ng Integrated Bar of the Philippines o IBP sa Nueva Ecija mula 2003 hanggang 2005. Isa rin siya sa may-ari ng law firm na Padilla Padolina Padilla Law Office. Isa lang po ang opisina ko, yung pong dalawa ay satellite office. Dati po ay 3 nga kami na abogado ron, pero ako po yung pinaka-founder ron. At hindi naman po masyadong malaki yung opisina, pero sa dami po ng kliyente, ay halos yun po ang sa practice namin sa buong lalawigan ay napakalawak. Isa siya sa mga nagtatag ng samahang Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee o MRRD-NECC. Noon pong 2014, nagtayo po kami ng isang grupo na humahanap ng talagang maaring lumaban sa pagkapangulo. Kaya nga po 2014 pa lang ay buo na po yung grupo namin na talagang nagtrabaho para sa kay Mayor Duterte noon na lumibot sa buong Pilipinas upang paangatin yung kanyang pangalan sa survey. Hindi siya inendorso ni Pangulong Duterte. Wala po akong nakukuhang suporta sa ating Pangulo. Katunayan nga po, bagamat kami po ay kami yung samahan na tumulong kay Pangulo sa laban niya noong 2016 ay at hindi niya po ako na-endorso sa labang ito. Ayos naman po sa amin yon yung hindi kami ma-endorso. At kung ma-endorso naman po, pasalamat. Pero ito po yung laban ng aming samahan upang ako naman po kung mahalal ay nakahanda naman po ako makipagtulungan sa ating Pangulo. Ngayon lang siya kumandidato. Pero nagkaroon siya ng posisyon sa gobyerno bilang Deputy Director General for Communities and Local Government Unit Services ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA mula 2016 hanggang 2018. Sa kanyang panungkulan ay ibinunyag niya ang katiwalian sa loob ng ahensya. Ayon sa Commission on Audit o COA, naglabas ng halos 15 million pesos ang nagastos ng TESDA para sa mga ghost scholars noong 2017. Kasama po yun doon sa aming pag-evaluate nung mga nakakaraang training at talaga pong naming nakita na may ghost school, may ghost na mga mag-aaral. Kaya pinilit po naming tingnan yung mayroon po kaming listahan ng lahat ng mga training center na naka-affiliate sa TESDA. At nakita nga po namin yung mga ganung mga klase ng anomalya. Marami pong naparusahan doon. Nagbitiw siya sa pwesto noong April 2018. Napakabagal ng pagresolba ng corruption sa TESDA at parang hindi ko na po magagawa dahil yung pong iba kong kasama na itinalaga ng Pangulo ay nakasama na rin po sa corruption. Kaya parang iisa na lang po ang laban ko. Pero pinilit ko po sa panahon na ako'y panunungkulan na magawa ko yung gusto kong magawa. Kung mananalo raw siya, inais niyang pagtuunan ng pansin ang turismo. Sa turismo po, nakita ko po sa pagbibiyahe namin ng paglilibot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Napakahirap po ng isang turista na
Wala man lang po tayong mga restroom. Sana po, sabi ko, magkaroon po ng isang national legislation as part of tourism na magkaroon po ng sponsored restroom sa bawat 10 kilometro ang layo. Mula 26 hanggang 36 ang rank ni Padilla sa Pulse Asia Survey nitong Enero. Naniniwala po ako dun sa survey at totoo naman po na hindi ako masyadong desidido dun sa laban ko sa pagka-senador. Ganun nga po, gusto namin na palaging mayroon kaming representante sa anumang political exercise. Kaya po, bagamat hindi ako yung pinakamataas sa aming samahan, napagkaisahan po ng aming samahan na ako na yung tumayo para sa aming samahan upang lumaban nga sa pagka-senador. Gagamitin niya raw ang social media para mangampanya. Malaki kasi po ang laban ay sa social media, ganun lang po. Hindi po namin kaya sigurong maglagay ng ads sa TV sapagkat hindi po namin kayang budgetan yon. Sa ngayon po, yung aming paggastos ay mismo pong mga kasamahan namin sila yung nagpapagawa ng mga tarpaulin. Tulong at donasyon mula sa partido ang inaasahan niya sa pangangampanya. Wala po kami pinapangakong malaking budget sa laban na ito. Pero sa pamamagitan po ng spirit ng volunteerism, tatapos po namin itong labang ito yun sa pangangampanya. Dito po ang aking yung mga kasamahan ay halos talagang volunteers po. Hindi rin daw siya maglalabas ng malaking halaga para sa kampanya. Sa aking pananaw bilang isang simpleng kandidato, kung ako po ay gagastos ng napakalaking halaga, maaari pong magkaroon ng bahid na korupsyon ng klase ng aking panunungkulan sapagkat meron po akong pinagkautangan ng loob. Karapat-dapat daw si Attorney Dado Padilla sa Senado. Ako po sa tingin ko po ay dapat na ako ay mahalal sapagkat ako po ang nire-representa ko ay mga simpleng tao na umaasa din na may karapatan din kaming maglingkod sa bayan. Mabibigyan ng pagkakataon na yung pong haba ng aking karanasan bilang isang pangkaraniwang tao, isang law practitioner, ay maaari po ako makapagdala ng magandang mga batas para makatulong sa mga sambayanan, lalo-lalo na doon sa medyo nasa yung mahihirap na sektor ng ating lipunan.